Hello! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Ayan. Diyos mio, nakakaloka ang House of Representatives. O, diba? Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-shout out ang mga kakajuniin pa lang. Kamusta kayo? Pakisulat po sa comment section kung taga saan po kayo para ma-shout out ko ang mga nanonood sa inyong lugar. Kamusta, mga friends? Ayan, mainit na mainit ang ating usapin. Ang pag-uusapan ngayong tanghaling ito dahil ito po ay tungkol sa legalized corruption ng Philippine Congress. Legalized corruption, Philippine Congress. Hello! Shout out sa mga nasa Kubar, Saudi Arabia, nasa Riyadh, nasa Hong Kong o mga OFWs para kung gusto nyo pong ipaalam nyo po ito, pag-usapan nyo po ito sa hapagkainan, sa inuman, sa social media, at sa iba't ibang paraan para malaman ng ating mga kababayan ang legalized corruption ng Kongreso. Bago ko i-address ang topic today, this afternoon, i-discuss ko muna ang uli kung ano itong legalized corruption na ito. Pero bago ang lahat, hello po sa mga nasa Davao City, nasa Baguio City, nasa Bicol, nasa Talisay, Cebu, nasa Caloocan, nasa Las Piñas. Magandang tanghali po sa lahat po ng taxpayers ng mga Pilipino. Ang issue po na ito ay dapat tayong makialam dahil hindi nila pera ang kanilang ginagastos sa Kongreso. I-share nyo po ang video na ito para malaman po ng taong bayan, lalo na ng mga taxpayers mula sa pinakamaliliit na manggagawa hanggang sa CEO ng malalaking kumpanya, kung ano ang legalized corruption na nanggaganap sa Kongreso at lahat sila ay nagsasabuatan. Hello sa mga taga Cebu, taga Kuwait, mga nasa Hong Kong ulit, mga nasa Australia, nasa Antipolo, nasa Taytay Rizal, nasa Cebu City, Cavite. Ay mga nagtatanong kung paano po magkampanya tungkol about this. Kayo po, kayong magkakabarkada, bumuo kayo ng grupo, at gumawa kayo ng kampanya, dapat po nating kalampagin ang Kongreso ng Pilipinas tungkol sa legalized corruption na ito. Legalized corruption. Mamaya i-explain ko tungkol sa anyang legalized corruption. Hello po sa mga taxpayers sa Pampanga, mga taxpayers sa Quezon City, mga nagbabayad ng buwis sa Navotas City, mga nagpapadala ng remittances mula sa Hong Kong, mga nagpapadala din ng mga remittances mula sa Edmonton. Hello sa mga taxpayers po sa Bukidnon. Magandang tanghali sa mga taxpayers sa Taytay. Magandang tanghali rin sa mga taxpayers na nasa Malabon City, mga taxpayers sa Lanao del Sur, mga nagbabayad ng buwis sa Aklan, mga taxpayers sa Navotas City, mga taxpayers sa Leyte, mga taxpayers sa Cebu City, mga nagpapadala ng remittances sa mga OFW mula Thailand, mga taxpayers sa Quezon City, mga taxpayers sa Angeles, Pampanga, mga taxpayers sa Davao City, mga taxpayers, mga OFW sa nagpapadala ng remittances sa Taipei. Kung kayo po ay may pakialam sa legalized corruption ng Kongreso, i-share nyo lamang ito. Hello sa mga taxpayers ng Makati, taxpayers ng Cebu, taxpayers ng Dubai, taxpayers ng Davao City, taxpayers ng Dipolog City. Hello sa inyong lahat. Hello sa mga OFWs na nagpapadala ng remittances mula sa Israel. Mag-ingat po kayo dyan. Maging alerto at handa sa lahat ng pagkakataon. Mga taxpayers sa Tondo, kamusta po kayo? Mga taxpayers sa Caloocan. Mga taxpayers sa Las Piñas. So kung may kilala po kayong ibang taxpayer sa buhay ninyo,
i-share nyo lamang ang video na ito sa kanila. Panoorin nyo po, i-discuss nyo po ito sa hapagkainan, sa inuman, sa party, at sa iba't ibang pamamaraan. Dahil hindi po ito pag-uusapan ng mainstream media, dahil sila po ay nakikinabang din sa legalized corruption na ito ng Kongreso. Hello sa mga OFWs na pa nagpapadala ng remittances. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hello rin po sa mga taxpayers na nasa General City, taxpayers na nasa White Plains, taxpayers sa iba't ibang dako ng Pilipinas, at taxpayers sa Tarlac. So, i-share nyo lang ang video na ito sa ibang taxpayers para po magkaroon tayo ng awareness sa nangyayaring ito. Okay. Kailangan itong paulit-ulit na pag-usapan hanggang ito ay tumatak. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting side note. Ako po'y nangihingi, okay, ng proposed 2024 budget ng Kongreso para malaman po natin kung ilang bilyon po sa 2024 ang mapapasailalim na naman sa legalized corruption ng Kongreso. Hindi po ito nakapubliko pa. Nakakapagtaka kung magkano ang gustong budget ng Kongreso na for sure ay mapapasama sa kanilang legalized corruption. Ano nga ba itong legalized corruption nito? Hello sa mga taxpayers na nasa Zamboanga del Norte at iba't iba pang taxpayers dyan sa Mindanao. Makinig po ang lahat mula ordinaryong manggagawa at malalaking CEO. Bakit ito legalized corruption? Bibigyan ko kayo ng maiksing kwento. Okay? Sa hindi nyo po alam, ang Kongreso po ng Pilipinas ay nagpasa po ito ng tinatawag na Concurrent Resolution number 10 noong 15th Congress. Okay? Ito po ay pinasa noong 25th of July 2011. Okay? Ngayon, dahil concurrent resolution po ito, dapat ito ay may pagsasang-ayunan po ito ng House of Representatives at Congress. So, kaya makikita nyo dito, ang concurrent resolution na ito ay adopted by the Senate and the House of Representatives on August 24, 2011 para sa Senate at para sa House of Representatives February 1, 2012. Ayan. So, ano bang nilalaman po ng resolution na ito? Okay. Ito pang title, no? Maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. So, anong ibig sabihin po niyan? Okay? Yung resolution po, gusto lang niyang i-maintain. Ibig sabihin, bago 15th Congress for the longest time in our political history. Napakahabang panahon. Okay? Ang accounting at liquidation ng bawat isang miyembro ng Senado at House of Representatives ay classified. Ibig sabihin, hindi po ito publicly available. Classified. Okay? At ang dahilan kung bakit nila gusto ito ay makikita natin, okay? Makikita natin sa sponsorship speech noon ni Senator Lacson. Okay. Okay. So ito ang sponsorship ni Senator Lacson noon. Okay. Ito po ay journal. Okay? Journal po ito ng Senado na may date na Wednesday, August 24, 2011. Okay. So, ang sabi niya, kaya daw dapat itong gawing classified kasi daw delicate nature ang kanilang mga ginagawa. Delikado daw. Okay? Sa mga gusto pong magtanong, okay? Nagbotohan po ang Senado noon, 15th Congress ito, 2011, at wala pong nag-object na senador.
Okay? Ganon din po sa House, no? Sa House of Representatives din po ay walang nag-object. Ito po yung record niyan. Okay? Kung makikita nyo, Wednesday, February 1, 2012, ang nag-introduce nung resolution, okay, ay si Representative Binay. At tinanong ni Deputy Speaker, Representative Garcia, is there any objection? Silence. So, ibig sabihin po niyan, okay sa lahat ng kongresista at senador na classified ang liquidation at accounting ng allocation ng bawat isang congressman at senador. So, ibig sabihin, yung tinatawag po nilang MOOE or Maintenance Maintenance Operations and Other Expenditures, MOOE. Okay? Billion po yan. For this year, ang Kongreso, ang MOOE ay 13 billion. Ang Senado, it's 3.2 billion. So, there is an 18 billion na pera ninyo, ng taxpayers, ng taong bayan, na classified ang accounting at liquidation. Okay. So, sabi nila, nililiquidate naman daw yan. Okay. Tama. Pero ang sistema po ng liquidation nila, okay, ang sistema ng liquidation po nila, ayon na rin sa Concurrent Resolution number 10, ay liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives, that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses, MOOE, were utilized or expended in the performance of their legislative functions. So, anong ibig sabihin po niya ng liquidation by way of certification? Halimbawa, si Congressman X, ang kanyang MOOE ay 20 million. Ano ang required kay Congressman X? Certification lang, mga friends, na itong 20 million na ito ay ginastos niya sa MOOE. That's it. Kaya pag nag-audit, ang makikita lang ay yung mga certification. Wala po kayong hindi po required ang resibo. Okay? Bakit ayaw nila ng resibo? Babalikan natin yung speech ni Lacson. Okay? Na kinatigan, ibig sabihin, all senators agreed with it, no? Noon. Ang kanyang rason ay, eto, bakit daw certification na lang? Kasi daw, it is also incumbent upon the Commission to understand that to impose a more rigid requirement on Congress will be too burdensome, that it may hamper members of Congress in performing their legislative duties. Ibig sabihin, pag rigid daw ang requirement, masyado daw itong mabigat para sa mga senador at congressman. At kung rigid daw ang requirement ng liquidation, baka hindi na raw makapagtrabaho ang mga senador at congressman. Yaan ang sinabi ni Senator Lacson sa kanyang sponsorship speech noong 15 Congress at ni isang senador. Ulitin ko, according to the records of the Senate, kahit isang senador ay hindi nag-object. Ganon din po sa Kongreso, kahit isang congressman hindi nag-object. Yang akbayan, nasabi nila for transparency sila, hindi po sila nag-object. Yang bayan muna, hindi rin po sila nag-object. Yang Kabataan Party List, wala pa ata sila doon, pero kasama sila sa Makabayan Bloc, hindi po sila nag-object. Lahat po nagngangaw-ngaw tungkol sa transparency, accountability, kailangan daw may liquidation, ni isa po sa kanila ay hindi nag-object. Na hindi kasi nga, makikinabang po sila sa legalized corruption na ito.
Hindi po ba, pag ikaw'y binigyan ng 20 million, at hindi ka nakapag-produce ng resibo, ano ka? Ano ka? Pakisagot po. Kung yung binigyan nyo po ng 20 million ay ginamit yung pera at hindi nakapag-produce ng resibo, ano po sila? Ano po sila? Pakisagot po sa comment section. Pag binigyan mo ang isang tao ng 20 million at hindi siya nakapag-produce ng resibo, kung paano ginastos yung 20 million na yan, ano po siya? Diba? Kayo po ba, mga taong bayan, mga taxpayers, papayag po ba kayo na bibigyan nyo ang isang politiko ng 20 million, 50 million, okay? Ang isang congressman po, ha? Iitanin niyo to sa utak ninyo. Ang term po ng isang congressman ay 3 years. Sa 3 years na yan, ang kanyang MOOE ay pwedeng umabot ng 100 million. Yang 100 million na yan, certification lang po ang kailangan para masabing, okay, audited. Hindi po nila kailangan magpresenta ng resibo. Liquidation by certification. So, ikaw na taong bayan na nagbabayad ng buwis, papayag ka ba na halimbawa, si Kabataan Party List Congressman, bibigyan siya ng MOOE. Okay, for 3 years, kasi yan ang term ng congressman, bibigyan siya ng sabihin natin 60 million for 3 years. Papayag ka ba na ang gagawin lamang ni Kabataan Party List ay magsusulat na itong 60 million na ito ay ginamit namin sa MOOE? Papayag ka ba? Okay ba yan sa yung ganyang patakaran? Ganyan po ang patakaran nila. Liquidation by certification. Sa Senado po, okay? Sa Senado, isang term ng senator ay 6 years. Sa 6 years na yan, ang kanyang MOOE ay pwedeng umabot ng 500 million isang senador. For 6 years, 500 million MOOE. Papayag ka ba? Ikaw na nagbabayad ng buwis, taong bayan na nagbabayad ng buwis, papayag ka pa ng isang senador ay bibigyan for 6 years na MOOE na pwedeng umabot ng 600 million, ang sasabihin lang sa inang senador, ang 500 million na ito ay ginamit ko sa MOOE. That's liquidation by certification. Papayag ka ba niyan? Sabihin nyo lang kung papayag kayo, o edi, huwag na kayo makisali dito sa aming pag-uusap. Diba? That's legalized corruption. Hindi sila magbibigay, hindi required ang resibo up to the last centavo. Ngayon, yung iba naman dyan, sabi nila, sumasang-ayon sila kay Lacson, no? Sabihin na natin na burdensome. Sabihin na natin, no, na burdensome ang mag-liquidate na may resibo. Sabihin na natin, okay? Ay, hindi po totoo yan. Yan po isang malaking katarantaduhan. Bakit? Ang ating pong sistemang pampolitika ay kinopya po natin sa United States. Ang Kongreso, ang Senado, ang House of Representatives natin at Senado, yung structure na yan, kinopya po natin yan sa United States. Ito po ang patakaran sa pinagkopyahan natin. Okay? Ito po ang website ng United States House of Representatives. Okay? Mayroon po ditong section na nakalagay State of Disbursement. Ibig sabihin mga nagastos. Okay? Sabi dito, the Statement of Disbursement or SOD is a quarterly public report. Ibig sabihin every 3 months ay public report. Lahat ng resibo at expenditures ng U.S. House of Representatives, members, committees, leadership officers, and
officers and offices. Ibig sabihin, lahat ng involved sa House of Representatives, no? Ngayon, gaano ba ito kadetalyado? Okay, papakita ko sa inyo, ha? Ito yung, ano lang to, ha, guys? This is the report, okay? Ang report nila from April 1, 2023, June 30, 2023, Part 1 pa lang po ito ay 1,110 pages na. Okay? Part 1 of 3, ibig sabihin, meron pa iba tong parts. Ngayon, makikita mo dito, okay, halimbawa, opisina ng House Speaker. Okay. Ayan ang Office of the House Speaker. General Expenditures. Makikita mo dito, detalyado yan. Dito may summary. Diba, may summary. Personal compensation, ganun ang presyo, travel, rent, etc. May summary. And then, meron po ditong detailed breakdown. Halimbawa, ito, mga personnel. Diba? Mga personnel. So, nakalista dyan lahat ng personnel. Okay? Magkano ang kanilang posisyon at ang binayad sa kanila for that quarter. Very detailed po yan. Very detailed. Kita nyo? Kahit cloakroom floor assistant, malalaman mo ang sinweldo for the quarter, di ba? At sino yung binayaran. Okay, ganun po kadetalyado. Okay? Tingnan naman natin yung mga expenses. Nakikita nyo yan? Taxi. Nandun yung presyo. Meals, lodging, taxi, Wi-Fi. Can you imagine? Pati Wi-Fi use. $8 naka-record. Makikita mo, 'di ba? Kung kailan ginastos, sino ba 'yan? 'Di ba? Nakikita niyo kung gaano kadetalyado 'yan? So, paano masasabing burden? 'Di ba? Anong burden, 'di ba? Tingnan niyo, $2. $2.69 naka-record meals. So, ibig sabihin mga friends, hindi totoo na mababurden sila. Diba? Hindi totoo yan kasi may staff na nagli-liquidate. Ang totoo niyan, kaya ayaw nilang mag-liquidate up to the last centavo kasi nga legalize ang corruption. That's the truth. Kung ikaw na OFW, na domestic helper sa Hong Kong, pwede mo bang sabihin sa amo mo, pag binigyan ka ng, sabihin natin 1,000 Hong Kong dollars na pang grocery, pwede ba sa amo mo na magsusulat ka lang ng certification na yung 1,000 na yon ay ginamit mo for grocery? Pwede ba yon? Hindi ba? Magbibigay ka ng resibo up to the last centavo. Okay? Yung mga na-late po, i-replay nyo na lang mamaya, no? Pwede namang i-replay yan, no? So, ibig sabihin, hindi natin alam kung saan napupunta exactly itong 13 billion. Di ba hindi naman classified fund yan? Pero bakit hindi naman niya confidential fund, di ba? Pero bakit classified ang liquidation at accounting ng bawat isang senador at congressman? So, ibig sabihin, that's confidential fund. You know, meron tayong principle sa accounting, substance over form. Nakalagay sa budget ninyo, MOOE. Pero in substance, yaan ay confidential fund kasi ang kanyang liquidation at accounting ng bawat isang congressman ay classified. Therefore, it's like, in substance, it is actually a confidential fund. Diba? So sa makatiwid, legalize corruption. MOOE, kayo ba? Nakahanap na ba kayo ng liquidated MOOE ng kahit isang congressman at senador na may resibo katulad sa House of Representatives ng Amerika? Wala. Ibig sabihin, itong mga to ay hindi natin alam kung saan ginagastos itong bilyong-bilyong salapi ng mga taxpayers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi ba? Ngayon, nagdadrama sila ngayon. Ngayon, nag-launch sila ng campaign. Ang kampanya nila ay under attack daw sila. Kaya daw,
we stand as one, protect the house. Ulul. Sinabi nyo yan pagkatapos pumutok ang balita na meron kayong classified fund. Pagkatapos humingi ng liquidation ni Pangulong Duterte sa bawat isang congressman at senador. Paano kayo naging under attack humihingi lamang ng liquidation ng bawat isang senador at congressman? Huwag niyong gaguhin ang taong bayan. Hindi kayo under attack. You are being held accountable. Okay? At, di ba, sigaw kayo ng sigaw ng transparency. Asaan ang transparency ng paggastos ninyo ng bilyong-bilyong MOOE ng Kongreso at Senado? Just for this year alone, mga friends, okay? Mga taxpayers. Ang Senado at House of Representatives ay may MOOE, combined MOOE, na 18 billion. 18 billion just for 1 year. At yung 18 billion na yan ay hindi required ng resibo. Ang liquidation yan ay certification lamang. Can you imagine? 18 billion na pera ng taong bayan, ang liquidation ay certification lang. Sige nga. Payag kayo? For this year, 18 billion ang liquidation, certification lamang ng Congress at Senado na ito ay ginamit sa MOOE. Makatarungan ba yan sa bawat domestic helper sa Hong Kong na binubugbog ng amo kung kahit magkulang lamang ng 1 sentimo o nawala niya yung resibo? Makatarungan ba yan sa mga domestic helpers sa Middle East na binubugbog ng amo dahil nga nagkulang na 1 sentimo ang sukli o hindi or nawala yung resibo? Makatarungan ba yun sa kanila? 18 billion for this year. Wala pong liquidation na may resibo na maipoproduce ang Kongreso at Senado. Kasi kung yung 18 billion na yan, you must have 18 billion worth of resibo. Makikita natin kung kanino yung binayad. Kasi hindi yan confidential fund, di ba? Kaya dapat makapag-produce kayo ng resibo. 18 billion po just for this year. Ilang years pa yan? 6 years, 6 years ang Senado, 3 years ang Congressman, I'm pretty sure mare-re-elect. Can you imagine 18 billion times 6? Sabihin natin pareho lang yung MOOE for the entire year, no? 108 billion for 6 years. Walang resibo. Certification lamang. Sige nga. Paano ito naging makatarungan? Paano kayong under attack? Humihingi lamang ang taong bayan ng liquidation ng bawat isang senador at congressman ng inyong MOOE. Dahil milyon-milyon ang binibigay sa inyo. I'm pretty sure sa isang ordinaryong manggagawa, pag hindi siya nakapag-produce ng resibo, kung paano niya ginastos ang 50 million, I'm pretty sure baka nakakulong na yan, di ba? Tama? Ikaw nga nagtatrabaho, kayong mga nagbabayad ng buwis. Pag hindi kayo nakapag-produce ng resibo sa kumpanya ninyo kung paano nyo ginastos ang 50 million na budget na ibinigay sa inyo, anong gagawin sa inyo sa trabaho? Sa corporate world? Di ba? Sige nga. Tapos, sasabihin nyo, under attack kayo, hinihingan lamang kayo ng resibo. Paano kayo? Bakit naging victim kayo? Victim kayo ng ano? Di ba kayo dyan yung bida-bida? Terminate lang? 50 million, hindi ka makapag-produce ng resibo kung paano mo ginastos up to the last centavo? Paano yung 18 billion? 18 billion. Nakita nyo, di ba? Yung mga kakapanood pa lang po, i-replay nyo tong live ko, makikita nyo yung patakaran sa US Congress. Detalyado po ang liquidation every 3 months.
up to the last centavo. Sabi ni Una Delaware, Misas dito Hong Kong, liquidated everyday, resibo and items. Kung hindi, nakaw na yan. Exactly. Pag kayo ay hindi nakapag-produce ng resibo, kung paano nyo ginastos, let's say 20 million, isa-isa sa inyo. Anong tawag dyan? Di ba? Hindi ba yan pagnanakaw? Hindi ba yan legalized corruption? At walang umiimik sa inyo dyan sa Kongreso at sa Senado kasi magkakasabwat kayo. Ang umimik at kumalaban sa polisiya, mawawala ng MOOE. Yan ang totoo. Ito si Harry Roque, di ba? Recently, ni-reveal niya tong liquidation by certification. Bakit daw nung nasa Kongreso siya, hindi siya makapag-reveal? Kasi nga po, mafia po yan. Pag ikaw, kinontra mo yung ganyang patakaran, hindi ka bibigyan ng MOOE. O baka i-hold pa yung sweldo mo. So, tatahimik ka na lang. Ano yan peer pressure, makipag-teamwork ka na lang sa kanila na yung MOOE nila na by the millions ay walang resibo. Bakit ang mainstream media ayaw magsalita? Dahil nga, on the take po sila, nakikinabang sila dyan. Kasi nga, ang bawat congressman pa lang to, ang bawat congressman, merong public affairs fund na umaabot ng 2.8 million per year. Kanino nila binibigay yan? Hindi ba ang gobyerno merong sariling media, may PTB4, may Philippine Information Agency, may Philippine News Agency. Di ba may budget yan every year? Trabaho nila yung mag-cover ng ginagawa ng Kongreso. Pero saan napupunta yung public affairs fund nila? Malamang sa mainstream media. Meron yung naka-retainer. Okay? Naka-retainer yung iba dyang sa mainstream media. Kaya hindi sila to aangal. Kita nyo, bakit hindi nyo to narinig noong 2011? Hindi ba karimari-marim ito? Ba't hindi nyo to narinig noong 2011 nang ito ay naipasa ng Senado at Kongreso? Hindi ba dapat noon pa lang narinig nyo na to? Sino ba ang nagko-cover? Sino ba ang nagsasalita noon tungkol sa politika? Hindi ba mainstream media lang? O hindi ba kayo nagtataka bakit hindi nila ito ginawang issue? Malaking kagaguhan ito. Can you imagine millions by millions? Hindi mo kailangan ng resibo? Di ba? So ngayon, anong gagawin? Kayo, tanungin ninyo yung mga kabarkada nyo, fellow taxpayers ninyo, kung anong gagawin ninyo, karapat-dapat ba ito? Na kung hindi kayo kikilos, kayong mga taxpayers na nandyan sa Pilipinas, mga OFWs na nagpapadala ng remittances, magpapatuloy pa itong sistema na ito for another 6 years. Another 6 years. Kahit sinong maupo, paulit-ulit na magiging ganyan ng sistema. Either tanggapin nyo ito or makipag-usap kayo sa inyong mga fellow manggagawa. Kausapin ninyo ang mga kamag-anak ninyo, kausapin ninyo ang mga militar, ang pulis, di ba? Ang mga lawyers, kung anong dapat gawin. Dahil hindi ito po pwede. Billions na MOOE, walang resibo, kundi certification nyo lang na ginamit sa ganitong pamamaraan. Kasi kung meron kayong liquidation na may resibo, nakapag-produce na kayo eh. Hindi naman confidential yung budget ninyo eh. Para hindi kayo makapag-produce ng resibo at malaman namin kung kaninong ginagastos. Kahit nga pangalan ng staff ninyo, di ba, ang pinapasweldo ng taong bayan. Hindi alam ng taong bayan kung sinong pinapasweldo nila sa bawat isang opisina ng senador at congressman. Tama, mali. Di ba? Nakita niyo yung sa US Congress, lahat ng pinapasweldo under ng isang congressman at senador nakalista kung magkano yung sinweldo. Kahit yung cloakroom lang, can you imagine, ang trabaho lang niya sa cloakroom, yung sa mga coach. Nandun pa yung pangalan niya, pati yung sinweldo. Kayo, papayag kayo na ang sistema ng Philippine Congress ay napaka-dilim. Ibig sabihin na hindi nyo alam kung sino pinapasweldo ninyong mga taxpayers kayo. Hindi nyo alam kung magkano kinikita ng bawat isang staff. Hindi nyo alam kung saan napupunta ang bawat sentimo ng buwis na ibinabayad ninyo buwan-buwan. Tama ba yan? Hindi ko alam, no? Ngayon ko lang din ito nalaman at galit na galit ako dito. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ninyo.
Hindi ako mag-uutos kung anong gagawin ninyo. Pera nyo yan eh. So anong gagawin ninyo pag nadedehado ang pera ninyo? Bakit akong tatanungin ninyo? Pera nyo rin yan. Ginagawa ko ng makakaya ko ngayon. Ngayon, tanungin niyo yung sarili ninyo, okay lang ba sa inyo na ganyan ang patakaran ng Kongreso? O magpapadaan kayo sa drama nitong nila Romualdez na sila'y under attack. So, kausapin ninyo ang pamilya ninyo, mga fellow taxpayers, fellow manggagawa, kung anong dapat gawin para yung buwis na ibinabayad ninyo ay dapat meron itong resibo up to the last centavo. Otherwise, bakit magbabayad ng buwis ang mga taong bayan? Kung yung buwis pala nila ay walang proper accounting. Can you imagine 18 billion of the people's money? Walang rigid accounting, walang resibo? Ay, tangina. Gaguhan, di ba? So maraming salamat po at ako yung magla-lunch na at kukunin ko rin ang aking nilaban. So maraming salamat po sa inyo at pag-usapan niyo po ito sa inyong inuman, hapagkainan, sa bus, sa jeep, dahil hindi po dapat ito matapos itong conversation na ito. At patuloy ko po itong gagawing issue hanggang maproteksyonan po natin ang bilyong salapi ng bawat manggagawang naghihirap magbayad ng buwis, mga OFWs na nagpapadala ng remittances, laban sa ganitong patakaran ng Kongreso na legalized corruption. Maraming salamat.